Nagpatotsadahan sina Senador Ping Lacson at Rodante Marcoleta kaugnay sa investigasyon ng flood control issue. Pinuna ni Marcoleta ang anyay pagpili ni Lacson ng mga testigo na Senate Blue Ribbon Committee. Ayon naman kay Lacson, wala siyang hinarang at inihalimbawa pa ang pagpayag ng komite na humarap si Orly Gutesa. Kahit hindi anya nagsabi si Marcoleta bago ang pagdinig doon. May unang balita si Dano Tingkungko. 8 buwan mula nang pumutok ang flood control scandal, patutsyada ni Senador Rodante Marcoleta sa plenaryo bakit daw hanggang ngayon wala pa ring napapanagot sa bilyong-bilyong pandarambong. At hanggang ngayon wala pa ring inilalabas na anumang findings ng Blue Ribbon Committee sa investigasyon nito. Despite the increasing public clamor for transparency and accountability, we are stuck in a maze of indecision and complacency, waiting for a report that has long been overdue. Inakusahan din ni Marcoleta ang chairman ng komite ng pamimili ng iimbitahang testigo sa mga pagdinig. Puna ni Marcoleta bakit hindi pinilit dumalo sa pagdinig si dating House Speaker Martin Romualdez at inimbitahan lang dahil umano sa interparliamentary courtesy. Gayon din ang tila raw pag-absuelto ng chairman ng komite kay Romualdez at pag-question sa sino mang testigong nagtuturo kay Romualdez. Hindi siya pinangalanan pero ang chairman ng Blue Ribbon Committee ay si Senador Ping Lacson. And on January 11, 2026, in a radio interview over DZBB, the BRC chairman said that there is no solid evidence linking former Speaker Martin Romualdez to the flood control controversy. This is deeply troubling not only for what was asserted, but for what was prematurely concluded because the records of the hearings clearly reveal otherwise. Sa pagsisimula ng sesyon, sinagot ni Lacson sa isang privilege speech sa mga akusasyon ni Marcoleta. Sabi ni Lacson na hindi na raw niya maintindihan ang anyay puot sa kanya ni Marcoleta na nagsimula ng tawagin niyang hilaw ang interpretasyon ni Marcoleta sa alituntunin ng Senado nang maghain ito ng mosyon para ibasura ang impeachment case ng kaalyadong si Vice President Sara Duterte. Giit ni Lacson, wala siyang hinaharang na testigo. Halimbawa nga raw ang pagpayag niya sa pagharap ng testigo ni Marcoleta na si Orly Gutesa kahit hindi raw siya sinabihan bago ang pagdinig. Hindi po ang Senado ang nag-iimbestiga at nagbigay ng hatol na forged ang notaryo ni Gutesa. Mismong ang Branch 18 ng Regional Trial Court ng Manila ang nag-imbestiga. Independent yon sa Senado. Sa halip na tanggapin, galit pa sa resulta ng kaso dahil hindi naaayon sa gusto niyang kalalabasan ng imbestigasyon. Asal bida talaga. Ang matindi pa, nanakot pa na magsasampa ng kaso laban sa judge at abogado. Again, style bida. Buwelta niya kay Marcoleta, pwede raw maharap sa kasong indirect bribery si Marcoleta dahil sa pag-amin nito sa kanyang programa na tumanggap siya ng campaign funds nung kongresista pa siya. Sabi pa ni Lacson kung gusto lang daw niya talagang ipahamak ang kapwa senador, matagal na raw siyang nagpatawag ng pagdinig para imbestigahan ang campaign contributions and expenses ni Marcoleta. Kung ninanais ko lamang na ipahamak siya, ay naghain na sana po ako ng Senate resolution calling for an inquiry in aid of legislation para ipatawag ang mga COMELEC officials upang ipaliwanag bakit masyadong delayed ang usaping ito. Bakit nga ba hanggang ngayon ay hindi pa rin nilalabas ng COMELEC ang resolution ng SOSI case ni Senator Marcoleta? Buwelta naman ni Marcoleta na tila raw nililihis ni Lacson ang usapin sa flood control scandal. Kung sasagutin ko po ng isa-isa ang ibinibintang po ninyo sa akin, maliliis na naman po ang pinag-uusapan na kailangan na po ng taong bayan na malaman na po ang katotohanan. Sino po ang may pakana? Sino po ang mga mastermind sa nangyaring nakawan sa ating kabangbayan? Wala pong gustong maglihis sa usaping flood control, pero enough is enough. Patuloy po kayo sa pag-atake sa akin. Salita niyo po lahat yan eh. Sabi niyo, iniinsulto ko kayo. Sagutin niyo po. Totoo po ba o hindi yung ating napanood sa mga video? Tinapos na ni Senate President Tito Soto ang bangayan at ibinalik ang agenda ng Senado sa pagtalakay sa mga nakabinbing panukalang batas. Ito ang unang balita, Dano Tingkungko para sa GMA Integrated News.